po mapagpalang umaga sa ating lahat. Inanihan ko po ang bawat isa magsitayo. Tayo po nagpuri sa ating Panginoon. At palakpan po natin ang ating Diyos na buhay sa lugar na ito dahil siya'y dakila, siya'y tapat, magpakailanman. Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Everybody clap your hands to Jesus! Ito na ang hinihintay ng maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya. Ako'y lulutang sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Ito na ang hinihintay ng maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Ako'y lulutang sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Yes, Lord, dahil walang iba, Panginoon. Iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya.
lahat ng oras, sa bawat araw, pinupurihan, sinasambay. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ang mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Palakpak po natin mga kamay sa ating Panginoon. Dahil pagpapala niya ay bumubuhos na. Hallelujah! Pagpapala ay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya ay may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya ay may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw lahat ng nilalang. Yahweh, pagpapala, Yahweh, pagpapala ay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya ay may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya ay may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw lahat ng nilalang. Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Come on, church. Tapat kailanman, Hindi nagbabago. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. hallelujah! Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon Diyos, hallelujah! Thank you, Jesus, you deserve praises, you deserve worship, oh God, hallelujah! Thank you, Jesus. Nais ka naming maranasan, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na ito, Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let's open our hearts sa ating Panginoon Diyos. Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan. Nagtayo ko lang, nagtagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ko ika'y maranasan, tibok ng puso ko ikaw lamang. Ngayong bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalala.
Ulitin natin muli, karapat-dapat. Karapat-dapat ng lahat, Diyos, ng lahat ng pag-ibig. Karapat-dapat ng lahat ng pagsamba. Sa'yo lamang puso't kaluluwa, itinalaga lamang para sa'yo. Nais kang maranasan, marinig, nais kong masilayan yung kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon, purihin ka. Karapat-dapat ng lahat, Diyos, ng lahat ng pag-ibig. Karapat-dapat ng lahat ng pagsamba. Sa'yo lamang puso't kaluluwa, itinalaga lamang para sa'yo. Nais kang maranasan, marinig, nais kong masilayan yung kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon, purihin ka. Nais kang maranasan, marinig, nais kong masilayan yung kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon, purihin ka. Thank you, Jesus. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa'kin, hangad ay makilala ka ng mas malalim. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa'kin, hangad ay makilala ka ng mas malalim. Di kayang, come on, let's declare. Iyong pag-ibig para sa'kin, hangad ay makilala ka ng mas malalim. Di kayang hambingin iyong pag-ibig para sa'kin, hangad ay makilala ka ng mas malalim. Di kayang hambingin iyong pag-ibig para sa'kin, hangad
worship to God. Nais kong masilayan Hallelujah, Jesus. iyong kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi. Panginoon, purihin ka. Panginoon, purihin ka. Panginoon, purihin ka. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, pwede po ba yung iba po, may nakaupo ba rito? Upuan na natin sa unahan para po yung mga huli pong darating ay sa likod na lamang po sila. Ayan. So, purihin po ang Panginoon sa araw po na ito sapagkat tayo po ay nakatapos na po ng isa pong 6 pong linggo po na pag-aaral po patungkol po sa building the fireplace. Ano po, kung paano natin i-build, and secondly, on how are we going to fuel the fireplace po na nakakatulong po sa atin kung paano po tayong manatili po na nag-aapoy po sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Ngayon po, tayo po ay papasok po, 2 linggo lang po ito sapagkat kinain po ng fuel the fireplace po yung 2 linggo po natin ng November, or 3 weeks actually. So ngayon po, 2 linggo lang po pag-uusapan natin yung legacy. Ano po, bagaman malawak po yung konteksto po ng legacy, pero papasadahan po natin siya sapagkat papasok na po yung December, pag-uusapan naman po natin yung message about Christmas. Ano po, para ma-relate naman natin ang ating pong buhay bilang mga Kristiyano, kung ano ba, bakit tayo nagsiselebrate ng Christmas. But today po, tayo po ay mag-aaral po. Ang tema po natin ngayon is all about legacy echoes through time. So, ang legasiya po, ito po yung iniiwan. Pwede kasi itong mangyaring buhay pa tayo or pwede rin itong mangyari patay na. So, ito yung mga bagay na ginaganap po natin sa panahon natin, sa buhay po natin, na gusto nating maiwan or gusto natin magkaroon ng impact doon po sa mga taong nasa paligid natin, most especially doon po sa atin pong mga pamilya, or kung tayo po ay nagtuturo, doon po sa mga tinuturuan po natin, or kung tayo po ay isang organization po, doon po sa group na mayroon po tayo, ano yung legacy? Ano yung bagay na mag-i-impact po sa kanila para mabago ang buhay nila? Ano po? Yung pong ibig sabihin po nito. Kaya po, ang tema po natin ngayon, bilang pasimula po, the power of a life well lived. So, ang kapangyarihan daw po ng isang buhay po na naipamuhay ng maayos or tama or maayos. So, yun po yung ibig po sabihin po natin. At makikita po natin ito dito po sa Hebrews 11 verse 4. Babasahin ko po sa New King James Version po. Sabi rito, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, he being dead, still speaks. Ano po? Patay na pero nagsasalita pa. Sa Tagalog po, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inhandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Tayo po ay manalangin sa mandali. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo sa oras po na ito, Panginoon, for gathering us once again, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, sa biyaya po ng bagong buhay, sa biyaya po ng kalakasan, kalusugan, na muli niyo pong ipinahiram sa bawat isa sa amin, sa araw po na ito. Patuloy ka po namin na inaanyayahan, Panginoon, banal na Espiritu na siyang manguna po sa amin sapagkat tunay po na wala po kaming kaalaman, wala po kaming karunungan, hiwalay po sa iyong pangunguna. Kaya naman po kami po ay sinasubmit po namin sa inyo ang aming pong pagtitipong ito at higit sa lahat, ang aming mga puso, ang aming mga isip. Buksan niyo po ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, Panginoon, most especially, Lord, our spiritual heart. Nang sa gayon, Panginoon, maitanim
sa matabang puso, Panginoon, matabang lupa sa aming puso, ang mga salitang aming pong pag-uusapan sa araw na ito. Ano man, Lord, bahid karumihan na nakikita niyo po sa bawat isa sa amin, humingi kami ng tawad, Panginoon, pakalinisin niyo po kami at dalisayin mo kami, Panginoon, ang sa gayon malaya po na yung Santong Espiritu ang siyang mamagitan sa bawat isa sa amin at walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay sa amin, sa aming puso, sa aming isip, maging sa apat na sulok po ng bulwagan na ito na aming pong pinagdadaluhan o pinagtitipunan. Salamat, Ama, ikaw din po, Panginoon, ang manguna at basbasan mo po ng iyong kapangyarihan ang mga salitang aming pong pag-uusapan, ang mga prinsipyo, Panginoon, na nagmumula sa iyo, ang mga lessons, mga application, Lord, na aming pong pag-uusapan, nang sa gayon, Panginoon, patuloy po na sa aming pong paglakbay, bilang mga pinili at tinawag po ninyo, matagumpay po naming matapos ang race na iniligay niyo po sa amin upang tunay, Lord, na kami po ay makarating sa dulo ng aming pong paglalakbay sa buhay po na ito na matagumpay dahil kayo po ay kasama po namin. Maraming salamat, Ama. Sa iyo namin lahat ito tinitiwala at ikaw lamang po ang maluwalhati sa aming pagtitipon pong ito sapagkat ang dahilan kung bakit kami nandito ay ikaw po'y aming maparangalan, mapasalamatan at mabigyan po ng dakilang parangal sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng oras at pagkakataon. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So ang pag-uusapan natin again, ang title po is The Power of a Life Well Lived. So bahagi po ito ng legacy na ating pong tema po sa buwan po ng November. For 2 consecutive weeks lang po natin sa pag-uusapan. So ang ating pong pinaka-scriptural reference po ay matatagpuan po sa Hebrew 11:4. Kung babasahin po natin ng Hebrews 11, sa simula po, dito po dinefine or biblical definition of what we call faith. Ano po? Dinefine po yun. Pagdating po natin dun sa verse 4, hanggang dun sa mga sumusunod, pinarada naman dito ng author po ng Hebrews, yung mga heroes of faith. At nag-start ito dito po sa verse 4. Kaya po si Abel po, ay isa siya sa mga itinawag or tinuring po ng Bible as one of the heroes of faith. At tuloy-tuloy po yun. Bagaman hindi na po nasusulat dahil tapos na po ang pagkasulat ng Bible. Pero kahit po hanggang sa panahon po natin ngayon, hanggang sa simula po nang matapos po ang pagkasulat ng Bible, hanggang sa panahon natin ngayon, marami pa rin mga heroes of faith na marahil ay hindi na po naisusulat dahil tapos na po ang pagkasulat ng Bible. Pero marami po. At makikita natin po yon, ito yung mga legasya na iniwanan po nila sa atin. Kaya po, kung titingnan po natin ang legacy po, katulad ng sinabi ko po, halimbawa po, pag inilagay po natin sa human opinion or sa worldly na definition po, isang halimbawa po niyan, yung pong mga politiko po natin. Ang legasya po, yung mga may tinatawag na natin dynasty. Ang legasya po na naiiwan, hindi naman lahat, kasi hindi naman lahat po ng nasa dynasty po na pamamahala ay pangit yung ginagawa po nila. Mayroon naman pong maayos, pero pag tinitingnan po natin yung sitwasyon po na gano'n, ang legasya na iiwan po nila sa kanilang pamilya ay yung maisalin-salin po nila ang pamumuno sa lugar na kung saan sila po ay nangunguna. So parang gano'n po, halimbawa sa Rizal po. So dito po, paulit-ulit po, wala naman po tayong ibang governor kundi puro Inaris po. So parang legacy na po nila yon. Papalit-palit, pero sila at sila po. Parang ganun po ang legacy. Kaya po ang legacy po, pwede po siyang maging negative impact or pwede naman po siyang maging positive impact. Kaya po, depende po sa pamumuhay na gagawin po natin, doon po nakadepende po ang legacy na iiwan natin or magbibigay ng influence or impact doon po sa mga tao na tumitingin sa atin or mga tao po na nakakasalamuha po natin. But then again, hindi po tayo after doon po sa definition po ng mundong ito. Halimbawa po, bago ako pumasok sa biblical definition, dito po sa loob ng simbahan, halimbawa po, ang legacy po na iniwan po sa atin ni Ma'am Tess tsaka na Sir Abendanyo po, una po, yung school. Ang school po ay nagpapatuloy, gamit po yung kanilang pong pananalangin dati,
ng mga magulang po ng Avendaño family. Ang legasya na naiwan po sa kanila ay ang school na nagpapatuloy po na ginagamit po ng Panginoon para mag-influence po ng mga kabataan, even parents po, mga magulang, paging mga teachers po, para po makakilala sa Panginoon. And ang katunayan po niyan, majority po ng mga nasa loob po ng simbahan natin dito, sila po ay bunga po ng school. At yun po ang legacy na iniwan po ng Avendaño family, si Ma'am Tess and Sir Avendaño po. And of course, together with Pastor Greg and Pastor Carlos po, na mga nanguna po, during the time po na tayo po ay hindi pa po, or hindi pa tayo pinapanganak, or yung iba po pinanganak na po, pero sila po ay nagpapagod po. At isa pa pong legacy po na iniwan po nila sa atin, itong simbahan. Ano po, hindi po tayo magkakaroon ng Holy Deliverance kung hindi po sila tumugon sa panawagan po ng Panginoon na magkaroon po ng gawain. So ito yung mga legacy na iniwan po sa atin na bagaman wala na po sila, patuloy po na pag-uusapan ng pangalan nila. Kasi may impact yung ginawa nila noon dahil nagkakaroon ito ng patuloy na impact sa atin at nagsasalin-salin ito sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos pagdating po dito sa obasan po nito. Ngayon po, kaya po, titingnan po natin yung biblical definition po ng tinatawag po natin legacy bago ako pumasok dito sa tema po natin or sa topic natin. Legacy in biblical meaning, kasi ito yung importante, ano po, is the lasting spiritual impact of a faithful life. So, lasting, tumatagal, matagal siya, spiritual impact. Ibig sabihin yung nagiging katulad po ni na Ma'am Tess, ni na Pastor Greg, yung spiritual impact po nila sa atin ay tumatagal at nagpapatuloy kasi hindi lang po napunta kina Pastor Dong, kina Pastora Gracia, at sumasalin siya hanggang sa ibaba at nagpapatuloy siya hanggat, and I believe with all my heart, in Jesus' name, magpapatuloy siya hanggang sa bumalik po ang ating Panginoon for the second time. That is what we call legacy. Lasting spiritual impact dahil po sa pananampalatayang ipinamuhay ng mga nauna sa atin. That's what we call the biblical meaning of legacy. Ang ibig sabihin po nito, it's about passing down faith in God's truth, living with integrity and obedience, and lastly, leaving behind a testimony that draws others to God. That's why importante po yung biblical meaning. Ano po, nung legacy na dapat nating ma-absorb because ito yung magsasabi sa atin ng totoo. Kasi sabi nga natin, ang legacy may negative impact at mayroon din pong long-lasting positive impact or long-lasting negative impact. Kaya po sa biblical meaning, lalo po dito, leaving behind a testimony that draws others to God. That's the most important thing. Kasi di ba tayo pong mga magulang, pag hindi po tayo nakakilala po sa Panginoon, sa labas po, during the time na hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon, di ba, parang pride po nating mga magulang, lalo po pag tayo po ay dumaan po sa hirap, at tayo po ay somehow nagkaroon po ng pagkakataon na umasenso naman ng kaunti. Hindi na, parang malayo na tayo sa dati natin pinagmulan. So, isa po sa mga pride na mayroon tayong mga magulang ay sasabihin po natin, hindi ko po ipadadana sa mga anak ko ang aking hirap na pinagdaanan. Di ba? May mga ganun tayong kataga at ang ginagawa natin, sinisikap natin mapag-aral sila sa mga magagandang institusyon. At sa abot ng ating makakaya, hanggat maaari, inilalagay po natin sila sa isang institusyon or school po na kung saan ito po ay private and most especially Christian. Parang ganoon. But generally speaking, gusto natin maging maganda ang kahihitnan ng ating mga anak. Wala pong problema at wala pong mali doon. Kaya lang, ang nakakaligtaan po nating legaseya na dapat maiwanan natin is not about material things. It's not about the career na bubuin po ng ating pong mga nasasakupan or pamilya. But most especially, the eternal thing. Kaya ang madalas po nagkakaproblema kasi hindi po inilalagay ang mga bata sa isang sitwasyon or hindi pinagsisikapan or hindi nagiging priority ang spiritual sa isang pamilya kahit nung tayo po ay wala sa Panginoon, di ba? Pero nagkakaroon po ng pagbabago ang approach natin nung makakilala tayo sa Diyos. So nagiging priority na natin na una po natin ilatag sa ating mga anak at ang gusto nating maging legacy po at iiwanan sa kanila ay mailapit po sila sa Panginoon at hindi lang mailapit, given the opportunity, makita natin silang nagtatagumpay na nagpapagamit sa obasan ng Panginoon.
sapagkat ito yung may lasting impact na magdadala sa kanya para magkita uli kayong muli pagdating po ng panahon doon po sa kalangitan. So ganun po yung ibig sabihin po ng legacy in biblical context po. Kaya po importante po na maging legacy po natin ay una, yung tayo po ay magkaroon ng influence sa iba na magdadala sa kanila para mapalapit sila sa Panginoon. Kasi ang legacy naman, hindi po doon sa mga namatay na. Habang nabubuhay ka, may legacy kang kinikreate at binibuild. Kaya ang tanong ngayon, anong legacy ang gusto mong mabuo habang ikaw po ay pinapayagan ng Diyos na nandito po sa magulong mundo na to? So ganun po yung tanong natin. Kaya po, makikita po natin, ang bawat isa po sa atin, whether we like it or not, every person leaves behind a legacy. So lahat tayo, sa ayaw nyo at sa gusto, may influensya, may legasiya po tayong iiwan. Maaari po ito ay mabuti, some for good, some for harm, and some barely remembered at all. Mayroong nakakalimutan na, mayroon pong pangit, mayroon pong maganda, but mayroon tinatawag po na legasiya po, sabi rito, but there's a rare kind of life, of legacy that continues to speak long after the person is gone. Katulad po ng binasa natin sa life po ni Abel. Kahit patay na po siya, siya po ay nagpapatuloy pa rin nagsasalita. Kaya po, yung passage po na Hebrews 11:4, ini-introduce po sa atin dito yung buhay po ni Abel. Bagaman si Abel po ay napakaiksi lang po ng kanyang panahon. Napakaiksi ng kanyang panahon. Kapiraso lang po sa verses in the Bible, matatagpuan ang kanyang pangalan dahil siya po ay napaaga po, but his testimonies echoes through the centuries. Kasi sabi nga sa Hebrews 11 po, para po maintindihan po natin, balikan lang natin saglit yung sinasabi ko pong maliit lang po na bahagi po ng Genesis po, patungkol po sa buhay po ni Abel. Bago natin siya pag-usapan or himayin po natin ang Hebrews 11:4. Sabi sa Genesis chapter 4 hanggang verse 2 hanggang 8, dito mo matatagpuan ang patungkol po kay Abel. Sabi rito, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang pinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan. Pinatay niya ito at inahandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Verse 7, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Nagpaalala ang Diyos. Pero sa verse 8, isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel. Pumunta tayo sa bukid, sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. So makikita natin, very short lang yung span of life na pinahintulot ng Diyos kay Abel na manatili po dito sa lupa because his life was cut short dahil po sa ginawa po ni Cain, dahil po sa kanyang jealousy, dahil po sa kanyang inggit po, kaya po pinatay po niya ang kanyang kapatid, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid ni Abel, but the faith of Abel still speaks until today. That's why pinag-uusapan po natin siya. Yun po ang ibig sabihin ng power of a life well lived. Kahit maiksi lang ang buhay mo, kaya po ang buhay po natin sa mundo, hindi po to sa haba, kundi doon sa impact na ginagawa mo, influence na ginagawa mo, na nagbigay ng impact positively sa buhay po ng mga tao na nakasalamuha for that short span of time na binigay sa'yo. Kasi lagi ka nilang maaalala, lagi ka nilang sasabihin, salamat sa buhay ni ganito. Bagaman hindi na kami matagal nagkasama, pero dahil sa kanyang mga ginawa sa akin, dahil sa mga halimbawang pinakita niya sa akin,
kaya ako naging ganito. So yun po yung isang yaman, kasi pag legacy po, pwede rin po natin i-define na ito po yung patungkol po sa mga yaman. Ano po, yung isa po sa legacy, halimbawa may pag-aaring lote po or lupa po ang pamilya natin, legasiya po nila yon na may pamana sa atin. Parang ganun po. But the good thing, ang isa sa pinakamaganda po na legacy po na dapat nating maiwan, yung ma-draw natin yung tao na ating pong na-impluensyahan, palapit po sa ating Panginoon. Kaya po, himayin po natin yung Hebrews 11:4. Kinuha ko lang yung background po, yung sinasabi po na maiksi lang na panahon po ni Abel. Titingnan po natin ito. Number 1 po, para malaman natin kung ano ba yung power of a life well lived. Number 1 po, a life well lived begins with faith. So lagi natin tatandaan, ang buhay po na naipamumuhay po ng tama, nagsisimula po ito sa pananampalataya. Kaya po sabi doon sa verse, by faith, yun ang simula, by faith, Abel offered. So ganun po ang pagkakasabi. Now, makikita po natin, pag tinignan natin si Abel, Abel's story begin with not only with his offering, but by his faith. So lagi natin tatandaan nun, kaya pagkakasulat sa kanya, inuna yung pananampalataya. So, hindi nagsimula ang buhay ni Abel sa offering lang na binigay niya sa Diyos, kundi sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya. That's why sabi rito, faith is what made his worship, si Abel, acceptable to God, not the type of offering, but the heart behind it. So yung pong pananampalataya na mayroon po si Abel sa kanyang Diyos, ito yung nagtulak or ito yung naging daan upang yung pagsamba niya sa pamamagitan ng pag-offer niya ay tinanggap ng Diyos. Kaya po sa lahat ng ginagawa po natin sa Panginoon, gagawin natin ito ng may pananampalataya sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya na yan, yan po ang kinalulugdan po ng ating Panginoon. Sabi noon, not the type of offering, but the heart behind it. The motive kung bakit mo ginagawa ang bagay na yan. What is your motive? Bakit mo ginagawa? Sabi doon, ang kanyang kapatid, ang kaibahan naman po, si Cain po, just go with the motion. Nag-offer po siya, but just go with the motion. Parang marami po sa atin. Tatanungin ko po kayo, bakit ba tayo pumupunta ng simbahan? Kasi nakasanayan lang ba natin? Bakit ba tayo pumupunta po bakit ba tayo sumasama sa mga tugtugan? Bakit tayo sumasama sa worship team? Dahil ba maganda lang siya pakinggan? Sa simula po, kung nagsisimula ka pa lang sa Panginoon, maganda po kung hindi pa maganda yung reason mo. Kasi ang iba po, kaya tayo po, halimbawa sa mga kabataan po, pumupunta tayo ng simbahan kasi nakita po natin yung crush natin na nagsisimba sa ganong simbahan. At yun po yung nagdodraw sa atin para pumunta sa simbahan para makadaupang palad natin yon. Sa una, sa simula, pangit, di ba? Pero kung ang isang simbahan na kinabibilangan po natin ay sa biyaya ng Panginoon ay naiikutan po ng mga maayos na sistema, pangit man ang simula, pero dahil ginagrab natin ang lahat ng pagkakataon sapagkat naninampalataya tayo na kahit anong pangit na ginawa natin, ginagawa ng Diyos ng paraan para yung pangit na yon ay magamit para ma-develop tayo ayon dun sa kanyang layunin. So, okay lang yun sa simula. Pero kapag ikaw po ay matagal sa Panginoon, ano ang reason mo bakit ka pumupunta sa simbahan every Sunday? Because you want to worship God by faith. Diba sabi nga natin sa John chapter 4, we have to worship the Lord in spirit and in truth. Yun yung reason kung bakit tayo sa loob ng simbahan. Kaya po kinalugdan ng Diyos si Abel, samantala si Cain ay hindi, kasi si Cain just go with the motion. Kaya po kung we just go in the motion kasi nakasanayan lang, hindi po yun magkakaroon ng eternal value or effect. But Abel approached God with trust, reverence, and obedience. That's why ito po ay kinalugdan ng ating Panginoon. Kaya po, in application po dito sa number 1, sabi po rito, a life that truly matters isn't defined by our outward actions alone. Papansinin po natin ito. A life that truly matters isn't defined by our outward action alone, but it is rooted in inward faith. Hindi ito sa mga pinapakita natin para magkaroon po ng halaga.
ang mga ginagawa natin, kundi ano ang motibo natin, bakit natin siya ginagawa. Kaya 'di ba sa pag-aaral po natin sa worship, dalawa lang yung ating pong sinusuri kahit sa paglilingkod. The how and the what. Yung how, madali lang. Kung may talent ka tumugtog or marunong ka mag-gitara, madali lang sumama sa worship team. But yung question, yung why, bakit mo siya ginagawa? Why pala? Bakit mo ginagawa yon? Why? You are playing a guitar in worship. Yun yung mabigat. So, doon na po pumapasok yung pananampalataya. The inward faith, rooted in the inward faith. Kaya po, bigyan natin lagi ng pagpapalag. Yung ginagawa natin, sabi nga natin, lalagyan natin lagi ng diin. Hindi pwede yung pwede na. Habang tumatagal tayo sa Panginoon, lumalalim ang paraan dapat ng paglilingkod natin sa Kanya. Kasi napaprocess tayo, pinoproseso po tayo. And another thing po, sabi rito, sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Kaya po, hindi kinalulugdan ng Diyos yung mga we go just with the motion, kasi ang kinakalugdan ng Diyos kapag ginagawa natin na pananampalataya, because without faith, it is impossible to God. Or it is impossible to please God. Kaya po, kahit pwede ho tayong mag-serve, pwede ho tayong magbigay, pwede ho tayong magtrabaho sa ubusan po ng Panginoon, but if it is not done with faith, it lacks eternal value. Tatandaan nyo po yan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kahit ano po yung bahagi na ginagampanan nyo sa loob ng ubasan, posible na hindi yan mapapansin ng mga leaders ng loob ng simbahan. Marahil sa dami po nilang ginagawa at minsan naglilinis ka dito na wala po yung mga tao, of course, so hindi ka napapansin. But you are doing that by faith, mayroon niyang eternal value. Walang sayang po yan. Sapagkat ang bagay na ginagawa po natin, whether it is giving, whether it is serving, or ano man ang ginagawa natin ng may pananampalataya, mayroon tong impact at mayroon tayong eternal value na yan. Nakikita ng Diyos lahat ng bagay na ginagawa po natin. So yun po yung ibig sabihin po nito. Now, number 2 po, mabilis lang po to. Number 2, a life well lived bears God's approval. So ang isang buhay po na naipamuhay ng tama at maayos, should I say, ito po ay nagdadala po nung pag-approve ng Diyos sa lahat po ng ginagawa natin. Kaya, importante po na sa ating paglilingkod, kailangan magkaroon ho tayo ng pakikipag-usap lagi sa Diyos. Lord, yung ginawa ko po kanina, that's your personal communication with the Lord. Approve po ba sa iyo? So marami pong mga verses in the Bible that shows unto us that what we have done in the ministry or doon sa paglilingkod natin sa Panginoon ay kinalugdan po ng Diyos. Ang proof that God approved yung ginagawa natin paglilingkod sa Kanya ay yung Kanyang banal na presensya. His presence alone prove that God's approved our offering in our service unto Him. Kaya po, a life well lived bears God's approval. Sabi doon, through which He obtained witness that He was righteous, God testifying of His gifts. Alam niyo po, nung binabasa ko po ito, para po siyang si Job. Di ba? Mayroon po tayong mga magagandang bagay na ginagawa po sa buhay po natin at ito po ay tinitestify po ng mga kapwa po natin Kristiyano. Alam mo, nabibless ako sa buhay ni Brother Paul, halimbawa ganon, kasi ganito siya, di ba, tinitestify. Alam mo, natutuwa ako at I am very enlightened sapagkat ang Diyos mismo ang nag-testify about sa gift na binigay po ni Abel sa kanya. Kasi pag ang Diyos ang nagsabi, wala tong question. Kasi minsan pag tao po ang nagiging pinagmumulan po nung patotoo doon sa isang buhay ng isang tao, minsan baka iba yung pagkakilala natin sa kanya kasi dalawa yung personality niya. Pag tayo ang kaharap, medyo okay siya, pero pag nasa labas na po ng grupo natin, iba naman ang kaharap niya, iba din ang pinapakita niya. Kaya marahil, pag nakadaupang palad natin yung grupo na iba niyang sinasamahan, at minsan napag-usapan natin siya at nagtetestify tayo sa kanyang buhay, medyo magtataas kilay yung iba.
Kasi nga, ang testimony ng tao, limited eh. But God testified that He approved Abel's offering. Parang si Job, di ba, nung nakipag-usap sa kanya ang demonyo, si Lucifer, sabi niya, tingnan mo yung anak ko na yan, nakita mo yan? Mabuting tao yan. Di ba, sinalid siya ng demonyo, sabi sa kanya, kaya ka lang naman sinasamba at pinaglilingkuran yan para praising. Dahil pinagpapala mo siya. Subukan mong alisin ang mga pagpapala kung sasambahin ka pa rin niya. Di ba, pinahintulutan siya ng Diyos? O sige, gawin mo, wag mo lang kukunin, wag mo lang siyang sasaktan sa una. Pero hindi na kontento. Ang demonyo, ginawa niya lahat, di ba? Pero walang nangyari. Hindi pa rin sinumpa ni Job ang Panginoon. So kaya lang naman ikaw ay patuloy na sinasamba niyan dahil hindi mo siya, parang maayos pa rin naman siya, ang katawan niya. So pinayagan siya, wag mo lang papatayin o sinaktan. Binigyan ng lahat ng klaseng karamdaman. Pero then again, pinakita pa rin ni Job na hindi niya susumpain ng Diyos at sasambahin pa rin niya. Hubad akong lumabas, hubad akong babalik sa Diyos. Kahit anong pinagdadaanan ko, sasambahin ko lang ba ang Diyos pag maayos ang kalagayan ko? Dapat din, kahit pangit ang kalagayan ko, sasambahin ko pa rin ang Diyos. Yun yung mga talata or kataga na binitawan ni Job. So, kaya ang Diyos mismo ang nag-testify. Kaya po napakaganda pong tingnan that's the very reason why Abel ay naparada po siya kahit maiksi lang po ang ginawa niya sa Heroes of Faith because it is God who testified. Wala kasing pwedeng kumontra doon. So makikita natin, ang Diyos mismo nag-testify on behalf of Abel. Ang ibig sabihin po, inapprove po ng ating Panginoon hindi lamang po yung offering na Abel, but the heart of Abel. The heart of Abel. Kaya po sabi po rito, righteousness is not self-earned, it's credited to those who live by faith. Kaya di ba tayo, we made righteous before the eyes of God, yung justification na tinatawag po. We made righteous before the eyes of God. Naging matuwid tayo sa harapan po ng Panginoon. It is because of the grace of God through faith. Yung salvation po natin. Kasi nanampalataya tayo. Naniwala tayo na totoo si Kristo, na siya lamang ang tanging daan para maligtas tayo, tayo po'y nanampalataya sa kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Pinaniwalaan natin, pinanampalatayaan natin, kaya po we made righteous before the eyes of God because of the faith. Kaya ganoon din po si Abel. Kaya po naging matuwid siya sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang, hindi lamang sa kanyang offering, but most especially sa kanyang motibo ng pag-offer, which is the faith na meron siya. Yung kanyang pananampalataya, yung kanyang reverent, yung kanyang obedient sa kanyang Diyos na pinag-uutangan niya ng kanyang buhay. Kaya makikita po natin, si Abel, bagaman maiksi ang panahon, pwede po natin i-conclude that Abel didn't live to hear the applaud of people. Pero marami po sa ating mga Kristiyano, even pastors, naghihintay tayo ng palakpak ng mga tao sa paligid po natin. Parang hindi tayo satisfied kapag hindi tayo pinapalakpakan. Pero mag-ingat ho tayo. Kasi yun yung nagsasalamin kung ano ang kalagayan natin spiritually. Si Abel, malinis ang kanyang motibo sa kanyang pag-offer sa kanyang Diyos. And even God testify na tama yon. He lived to please God and that's what gave him his life a meaning. Nagkaroon ng meaning. Alam niyo, ang buhay po natin, nagkakaroon ng meaning, not just only with the career na mayroon tayo. Ang totoong nagbibigay ng meaning sa buhay, kapag tayo po ay kinalulugdan po ng Diyos. That's the most important thing. Because at the end of the day, lahat ng tinatangkilik natin, mawawala yan. Ang magsusurvive lang, yung ating faith sa ating Diyos para makarating tayo doon sa lugar na inihanda at pinangako niya para sa atin, which is the heaven, the paradise. So that's why importante po yung meaning ng buhay ay doon po sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, hindi po doon po sa mga material na bagay. Though we believe na kailangan po natin yan, but that's not the most
important thing in our life. Ang ibig ko pong sabihin, kasi hindi tayo magiging hypocrite na hindi natin kailangan yon. Ang ibig ko pong sabihin, ano man ang kalagayan mo sa buhay, kulang ka man sa ngayon, pero dahil may Kristo ka, kaya mong ngumiti. Kaya mong makisalamuha sa ibang tao ng masaya. Kaya mong mamuhay ng mapayapa. Kasi may Kristo ka. Same thing doon po sa mga mayroon pong kakayanan. Pinagpala ka ng Diyos. Nakakapamuhay ka pa rin ng maayos. Hindi ka iniiwasan ng ibang tao. Kasi hindi ka mataas tingnan. Very approachable, very reachable ka pa rin. Kasi you know how to use that money. That is to bless the name of the Lord by helping those people. So ano man po ang kalagayan mo sa buhay, because mayroon kang Christ sa puso mo, na ipapamuhay mo yun ng tama at maayos. At hindi ka iniiwasan ng mga tao sa paligid mo. Kasi ang tao pong tunay pong nagmamahal sa Diyos, dapat talaga mag-magnet ito ng mga unbelievers para po madala natin sila sa Panginoon. Pansinin po natin si Jesus Christ, isang napakalaking example po. A concrete example po ng isang buhay po na tunay pong kinalulugdan po ng Diyos Ama. Di ba? Pag siya po ay dumarating, sinusugod siya ng maraming tao. Sinusugod siya. Ibig sabihin, kasi nga, parang pag nilagay po natin sa isang illustration po, parang anecdote po, ang mga isda po paggabi, bulag po sila. Bulag. Lumalangoy sila, pero hindi po sila nakakakita. Kaya naman po, by experience po, dahil dati akong mangingisda sa Bicol, kapag mayroon ka pong dalang ilawan, yung mga isda po ay lalapit sa iyo, yung mga nasa mababaw lang. At yun naman pong mga namamana sa ilalim, yung liwanag po na mayroon sila, nilalapitan po sila ng isda. Bagaman lumalapit yung isda, pero wala po silang nakikita. Pero ang naaninag lang nila ay liwanag, kaya lumalapit sila doon, kahit kapahamakan pala ang dadatnan nila kasi papanain sila. So pag tinignan po natin sa spiritual life, tayo mga Kristiyano, dahil madilim po yung mundong ginagalaw natin, spiritually speaking, bagaman ang tingin natin maliwanag kasi umaga, but in spiritual realm po, makikita natin madilim ang mundo, lalo sa panahon natin ngayon. Nagkakagalo po ang gobyerno po natin. So madilim at madilim na madilim. Tayong mga Kristiyano ang nagsisilbing liwanag para mapalapit sa atin yung mga tao na bulag na. At mapaliwanag natin ang kanilang paningin gamit po ang gospel, ang salita ng Diyos na nagbibigay tunay na liwanag sa isip at puso ng mga tao, spiritually speaking. So ang ating pong pagiging righteous ay hindi po natin siya nakukuha sa sarili natin kakayanan or kapasidad. It is credited to those who live by faith. To those who live by faith. Kaya po, yung mga Kristiyano lang or nagsuko ng buhay nila sa Panginoon, ang tinatawag pong justified. Pag sinabi justified, pinawalang sala. Kasi mayroon yung pananampalataya. Kaya siya naging righteous. Kaya importante po, kung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, kung may bago tayo, importante po na kilalanin natin si Kristo at tanggapin natin sa puso natin bilang personal nating tagapagligtas. Doon tayo magkakaroon ng tinatawag po nating kaligtasan. And righteousness, you made righteous before the eyes of God because of the grace of God through the faith na inilagay mo po doon sa kanyang ginawa. So ganun po ang ginawa po ni Abel. Ang Diyos mismo nag-testify sa kanya dahil po sa kanyang ginawa. Kaya po in application po, sabi po rito, the greatest honor in life isn't human recognition. It's divine approval. So again, wag ho tayo mag-extreme. So ginagawa natin sa bawat simbahan, sa bawat school, sa bawat organization, nagre-recognize tayo ng mga tao para po ma-boost po yung kanilang confidence, para ina-appreciate po natin yung mga magagandang bagay na ginagawa nila. Ang tawag po dyan, human recognition. Pero hindi tayo tumitigil doon, lalo pag tayo po ay spiritual. So, hindi tayo kumbaga hindi po lumilipad ang ating pong mga paa, hindi umangat sa lupa ang ating mga paa dahil lang po sa mga human recognition. Kasi magaling ka, marunong ka talaga, matalino ka, marami kang achievement sa buhay, tapos naglilingkod ka rin sa Panginoon. Ang daming tao talagang magpupuri sa iyo. Pero dahil malinaw po sa iyo, ng lahat ng bagay na mayroon ka at nangyayari sa iyo, dahil lamang sa biyaya ng Panginoon, hindi ka palulutangin nun. Kasi mas mabigat
ang nakatali sa iyo. Naka-anchored ka sa pananampalataya mo kay Kristo. Si Kristo lang dapat ang maluwalhati sa buhay mo. Kaya hindi ka lulutang. Naka-anchor ka eh. May angkla ka na nakakabit. Ang pundasyon mo ay solid, firm. Natutuwa ka bilang tao, emotionally, natutuwa kasi marami kang recognition na natatanggap. But then again, ang hinahanap mo laging approval ay nagmumula sa Diyos. Kaya yun yung greatest honor na matatanggap po natin. Kaya nga, minsan, I still remember po, during the time po na si Brother Eddie po ay tatakbo po as president for the very first time. Of course, maraming nagtaas ng kilay. Marami pong mga, nagkahati-hati po yung body of Christ. Kasi, siyempre, magkakaiba ho tayo ng doktrina pagdating po sa pamumuno. So may mga ganun po. That's, ang tawag dyan, diversity. So, may mga bagay po na ang binabato po sa kanya, bakit kailangan pa niyang pasukin yung bagay na yon? Napakataas na nga ng kanyang katungkulan because the greatest honor ay ang maging isang spiritual leader ng isang malaking simbahan. Totoo naman. Kaya lang, hindi naman natin alam kung paano sila nag-uusap ng Diyos kasi may kanya-kanya tayong pagkatawag. So, makikita po natin na we are not looking at the human recognition bilang mga Kristiyano, kundi ang tinitingnan natin, kalulugdan kaya ng Diyos itong ginagawa ko. Kaya di ba, sa lahat ng ginagawa natin, katulad ng aming mentoring po, ang sinabi ko po, tayo pong mga pastor, sabi ko kasi mga pastor po lahat yon, most or generally speaking, kung hindi man 100%, lahat ng desisyon po natin, ipinapanalangin natin, inilalatag natin sa paanan ng Diyos. Kaya nga mga pastor tayo eh. Hindi tayo kumikilos sa ganang hindi natin sa ipinapanalangin. Kaya minsan ang expectation natin, parang magiging maayos, smooth. But God is a God of talagang nagtuturo siya. Kahit gaano mo pinaghandaan ang isang bagay, pinanalangin mo siya ng mataimtim, pero along the way, magpapahintulot pa rin ang Diyos ng hindi maganda. At dahil malalim ka sa Panginoon, hindi ka magtatampo sa Diyos, Lord. Ginawa ko naman yung mga sinasabi po ng mga spiritual people na dapat ipanalangin, ilapit. Pero bakit sablay pa rin? Pero dahil naiintindihan mo, magpapasalamat ka sa Diyos kasi mas pinapalalim ka niya. So, ang hinahanap mo ngayon is the approval of God, not the approval of ng mga tao. So, ganun po mag-develop, ganun po mag-train, ganun po mag-equip ang Diyos. And majority po ng equipping tool po niya, ang tawag po dyan is the University of Trials. Doon tayo tinuturuan ng Diyos. University of Suffering. Doon kasi tayo natututo. Mas marami tayong natututunan. So, katulad po ang application natin dito, greatest honor in life isn't human recognition, but divine approval. When our faith, sabi dito, when our faith pleases God, our lives gain eternal weight even if the world never notices. So makikita natin, sabi doon, kung ang ating pananampalataya po ay nagbibigay po ng kaluguran sa Panginoon, nagdadagdag po ito ng spiritual gain or bigat ng pagkatawag po sa atin ng Panginoon. Kahit hindi man siya mapansin ng mundo. Yun po yung atin pong hinahanap. Kaya po, sabi po doon, a life well lived bears God's approval. Yun lagi ang tanong natin. Lord, approve po ba ito sa'yo? So lang ganin. And then the next one po, which is the last one, sabi po rito, a life well lived leaves a lasting testimony. Echoes through time. So ganun po, ibig sabihin, lasting testimony po. Sabi po rito, sa dulo po ng verse na yun, and through it, he being dead still speaks. Parang yung sinasabi ko, yung illustration natin, sina Ma'am Tess. Wala na sila sa atin for almost, 10 years. Kasi 2015. Pero napag-uusapan siya. May mga pagkakataon, may mga nag-testify tungkol sa buhay niya. At ang isang malaki, nandito tayo. And without him na ginamit ng Diyos, wala po itong simbahan na to. Without her. So wala po ito. So napag-uusapan kahit patay na. Same with Abel. May lasting testimony siya because ang ginawa niya
ay kaikibat po yung kanyang pananampalataya. Sabi po doon, Abel is the first person died in the scripture. Siya po yung unang namatay. But death didn't silence his story. Siya yung unang namatay eh. Kasi sila yung unang tao na nilikha ng Diyos. Anak sila ni Adan at Eva eh. Sila yung una. Kaya siya yung unang namatay. Pero bagaman siya po ay namatay ng mas maaga at unang namatay sa kasaysayan po ng Bible, pero siya naman, ang buhay naman niya ay hindi po nagtahimik. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin siya. Because that's the power of a life well lived. Ano po? So, his faith, sabi rito, his faith continues to speak across generation, reminding us that what we do by faith outlives us. Yung ginagawa po natin sa buhay na ito, paglilingkod natin sa Diyos ng buong pananampalataya, kahit patay na tayo, magsasalita pa rin yun patungkol sa atin. Mapag-uusapan pa rin tayo. And that's why napakaganda pong maging legasya po natin ay mailapit natin ang mga tao, papalapit po sa Panginoon at maipakilala ang Diyos at ma-develop sila bilang mga disipulo po ng Panginoon. Yung panahon, the time can erase. Yung time po can erase names from the monuments. Pag pumunta ka po sa mga sementeryo po, yung mga lapida po doon, marahil nabubura na po yung mga pangalan po nila through times, sa haba po ng panahon, init, araw, ulan. So ganun po, nabubura na po sila. Pero sabi po rito, but it cannot erase the testimony of your faith. That's the power of a life well lived as a person. Kaya po, in application po, sabi rito, what will your life say after you're gone? Anong gusto mo? Ano ang sasabihin ng buhay mo right after na mawala ka dito sa mundo? Ang tawag nun, legacy. Ano? A life lived in faith is never wasted. It continues to influence hearts long after our days on earth are done. Kaya po yung buhay po natin, pagpalagay na po natin, hindi man tayo makarating sa estado na nakaranas po tayo ng masaganang pamumuhay. Ano po? Pero hindi po yun mahalaga. Ang mahalaga, sa puso mo, totoo mong tinanggap si Kristo. May pananampalataya ka sa Kanya. Kasi sabi ko nga kanina, lahat ng bagay dito sa mundo mawawala pagdating ng panahon. Pero yung pananampalataya mong totoo, na kinikilala mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas mo, yun yung magdadala sa iyo sa mas magandang kalagayan, magpawalang hanggan. Because our life here on earth is just temporary. 80 years, 70 years, sabi ng Bible, 70. Pag medyo malakas-lakas ka pa dahil maingat ka sa katawan mo, 80, and minsan 90. Compared doon sa eternity, malayo po yun. Kaya po, ang buhay na to na mayroon tayo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, gamitin natin sa ating pong pananampalataya sa Diyos by showing His grace and mercy to other people by embracing His great commission, winning souls and making disciple. Ganun po yung pinapagawa po sa atin ng Panginoon. Ang example ba natin, yung pananalangin po ba natin, yung pananampalataya po ba natin, yung pagmamahal po ba natin sa Diyos, will still speaks even after we gone. Magsasalita pa rin ba? Dapat. Kasi ginawa natin yun ng may pananampalataya. And as a conclusion po, sabi po rito, the power of a life well lived is found. Sabi rito, mapapansin natin, before this po, kung babalikan lang po natin si Abel po, dahil napakaiksi lang po ng panahon niya, Abel never preached a sermon. Hindi po siya nag-preach ng sermon, hindi po siya nag-led na mga tao or a group of people pabalik po sa Panginoon. Wala po siyang ginawang ganon. Sabi po, wala siyang niled na movement or he didn't live a long life. Yet, sabi nga doon sa ating pong binasa, his faith still speaks. Ganon po yun.
dapat lalo na siguro tayong mga Kristiyano, lalo na mga pastor. Dahil ang dami na nating mga preaching na sinasabi. Ang dami na natin mga movement na pinapangunahan. But what matter most is our faith. Totoo ba ang pananampalataya natin? Kaya sabi rito, a power of a life well lived is found in faith that trust God completely. Ang tawag dyan, live by faith. A power of life well lived is found in righteousness that God declares or tinanggap ng Diyos, approved by God. And the last one, a power of a life well lived is found in influence that continues to speak after we're gone, speaking beyond the grave. Yan po yung kapangyarihan ng buhay na naipamuhay ng tama, pananampalataya na nagtitiwala sa Diyos, yung righteousness, yung pagiging matuwid po na ang Diyos mismo ang nagte-testify, approved by God, at yung ating pong mga influensya, positive influence, or influences, na kahit wala na po tayo, may impact pa rin sa buhay ng mga tao. Nung tayo'y nabubuhay, nakasalamuha po natin sila. Kaya ito yung isang bagay na hindi ko laging nakakalimutan sa mentor ko, ang aming pastora na nasa Panginoon na po. At minsan ko na rin po nasabi po ito dito. Di ba pag may mga birthday celebration, normal na nagre-regalo tayo sa mga pastors natin. Pero alam niyo po, ang sabi niya po sa amin, I appreciate the gift that you have given to me. Na-appreciate ko yan. Pero ang gusto kong makita sa inyo at napakagandang regalo na pwede niyong ibigay sa akin, yung makita ko kayo na nagpapalalim, na nagpapagamit sa Diyos. Kasi yun yung magbibigay sa akin ng meaning sa buhay ko, na yung mga ginawa kong paghihirap, yung mga ginawa kong strategy, yung mga ginagawa kong pakikipag-usap sa Diyos, sa pagbababad ko sa presensya ng Diyos, at in-apply ko sa buhay ko bilang pagpapastor, nakikita ko sa inyo na nagbubunga ito. Lumalago kayo, nagpapagamit kayo sa Diyos, nagiging maganda ang buhay ninyo, nagiging maayos kayong tao, nagiging kapakapakinabang kayo sa community kinabibilangan ninyo. Yun po yung regalo na higit na gusto kong makita sa inyo. Bitered eye. Kasi gano'n naman po talaga. Parang sa mga anak natin, kung mayroon man tayong gustong makita sa mga anak natin, makita natin sila na mainit po na nagpapagamit sa Diyos. Kasi alam natin, mauna man tayong mawala sa kalooban po ng Panginoon, hindi po tayo nag-aalala na parang ayaw pa nating umalis kahit tinatawag na tayo ng Diyos pabalik. Hindi tayo mag-aalala kasi nakita natin ng ating mga mata by heart, pinapakita sa atin ng Diyos, na mga anak natin na ibinabad natin sa panalangin, yung mga nasasakupan natin, na pinahintulot ng Diyos pamunuan natin, ay nakikita natin lumalago sa paglilingkod sa Diyos. Ebidensya na sila ay nagiging maayos ang kanilang kalagayan sa buhay, nagiging maayos ang pakikipag-usap nila, pagkakapwa-katao nila, nagiging maayos sila makitungo sa mga tao. Sapat na yon para maluwag mong tatanggapin ang pagbalik kung kalooban ng Diyos sa presensya ng Diyos. So yun po yung hangarin po natin. Kaming mga pastor, wala po kaming hinahangad doon sa mga hinahandle namin. Ang makita namin, na tulad namin, or mas, sabi nga ni Bishop Oriel, 10 times the anointing that we have received from the Lord, ang makuha nyo sana. Kasi marahil, kung hindi pa luluobin ng Diyos, bakit 10 times? Kung hindi pa luluobin ng Diyos na dumating, hindi pa siya dumating ngayon, at mauna pa tayong mga pastor na bumalik sa Panginoon, mamatay, at hindi pa dumarating ang Diyos. Sabi ng Bible, kaya 10 times ang anointing, mas mahirap kasi ang pagdadaanan ninyo. Kasi habang tumatagal ang panahon, sabi ng Bible, pasama ng pasama ang mundong ginagalawan natin. Kaya dapat 10 times the anointing that we have received para masustain pa rin ninyo at mapagpatuloy ang pagpaparami ng mga nakakakilala sa Panginoon until such time na bumalik na ang Diyos for the second time. I-rapture na niya tayo. Or kayo, kung mauuna man kami. So mahalaga po ang legacy.
a life, spiritual life that impact the lives of other people through the faith that we have give to our God. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Ang dalangin po natin, nawa yung mga buhay po natin, may our lives, like Abel's life po, bear witness, maging patotoo po, about the truth that faith in God, yung pananampalataya po natin sa Diyos, will give us an eternal significance. May eternal po siyang significance every moment we live here on earth. Kaya lakipan natin lagi ng pananampalataya ang lahat ng ginagawa po natin. Ipamuhay natin ang hiram na buhay ng buong pananampalataya sa ating Diyos. Ng lahat ng ginagawa natin is to glorify His name. Then, magkakaroon to ng impact sa buhay ng mga tao nakakasalamuha po natin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, maraming salamat po. Dahil po sa iyong pong pagmamahal sa amin, kami po ay naligtas, Panginoon. Through your grace, through faith, Panginoon. In the name of Jesus. Maraming salamat po at habang pinapahintulutan niyo po, Panginoon, na kami po ay mabuhay, manatili po, Panginoon, sapagkat nasa iyo pong mga kamay ang aming pong buhay. Pwede mo kaming kunin ngayon, pwedeng bukas, or pwedeng sa mga darating na panahon, sapagkat ikaw po ang may akda ng buhay, kayo rin po ang kukuha po nito. At habang pinapahintulutan nyo kami, Panginoon, manatili dito sa lupa, hayaan mo, Lord, na ang bawat mga ginagawa po namin, ang bawat mga tinatangkilik po namin, ay lagi po namin mailagak with a motive and desire, Lord, na maparangalan ang iyong dakilang pangalan. Sapagkat ang lahat ng bagay na ginagawa namin, gaano man ito kaganda sa paningin ng mga tao sa paligid namin, kung hindi man namin ito ginawa ng may pananampalataya sa iyo, or ang point of preference ng paggawa namin ay hindi ikaw, ito po'y mawawala ng kabuluhan. Kaya Lord, patuloy mo kaming turuan sa maliit man na bagay or malaki na aming pong mga pagkilos bilang mga pinili po ninyo or mga tinawag po ninyo, gawin namin ito upang maluwalhati po namin ang iyong dakilang pangalan. Katulad ng sinabi mo po sa iyong salita, whether we eat or drink, do it giving glory to your name, O God. Kaya Lord, maraming salamat po. Nawa Lord, loobin po ninyo na ang buhay nito na pinagkaloob nyo po at pinaharap sa amin ay patuloy po namin mapalago sapagkat nais po namin, Panginoon, na sa aming pagharap sa iyo sa mga darating na panahon, katulad ng lagi naming nababanggit, ang marinig po namin, well done, my good and faithful servant. Thank you so much, Lord. Maraming salamat po. At kung mayroon man po ako, Panginoon, mga kapatid, sa kalagitnaan ito na mayroon pong pinagdadaanan, Lord, itinataas ko po siya sa iyo. Abutin mo po ang kanyang pangangailangan. At Lord, yung mga narinig po ng bawat isa sa amin ng salita patungkol sa pananampalataya ni Abel, ang mag-enlighten po sa amin upang kami po sa likod ng mga mahirap na pinagdadaanan namin, kami po ay kakapit sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na totoo, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. The same God who promised that you will never leave us nor forsake us. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo namin lahat ito tinitiwala. Ikaw po nawa ang aming naparangalan sa aming pagtitipon pong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ibabalik po, maingat, ang lahat ng papuri, parangalan at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin, hangad ay makilala ka na mas malalim. Di kayang hambingin yung pag-ibig
aming Diyos, dakilang Ama, minsan pa patuloy ka naming dinadakila. Patuloy ka naming pinupuri. Patuloy ka naming itataas, Panginoon, sapagkat you are really worthy of our praise. You are really worthy of our worship, Panginoon. Lord, sa oras na ito, minsan pa kami nagpapasalamat sa napakagandang umagang ito, Panginoon. Lord God, salamat sapagkat sa araw na ito, na-encounter ka namin, Panginoon. Lord, salamat sa mga pagpapala na aming napakinggan, na aming nakuha sa araw na ito, Panginoon. And lalong higit, salamat sa iyong salita, Panginoon, na nag-strike sa puso namin, Panginoon, sa araw na ito, Father God. Lord, salamat for introducing, Panginoon, new theme na legacy, Panginoon. Lord, salamat for reminding us that there is power in living a life well lived, Panginoon. Lord, dalangin namin na patuloy mo kaming tulungan at turuan na nawa, Father God, na ang legacy na gagawin namin ay ang legasiya na magdadala ng kaluluwan, magdadala ng tao na naliligaw pabalik sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, ang legasiya na ito na meron kami ay ang legasiya kung saan kami ay merong malalim na pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, nawa sa bawat araw na kami haharap, Panginoon, dalangin namin na nawa, Panginoon, ang baon-baon namin, Panginoon, ay laging rooted sa katotohanan mo, Panginoon. Nang sa gayon, Ama, anumang ma-face namin na challenges, na trials, lahat yun ay aming mapagtatagumpayan sa tulong mo, Panginoon. Lord God, dalangin namin na sa ang buhay namin, Panginoon, nawa, Panginoon, ay maging testimony nga, Panginoon, ng iyong kabutihan. Nawa, Lord, yung buhay namin, Panginoon, ay maging testimony sa iba ng iyong pagmamahal. Nawa, Lord, yung buhay namin maging testimony ng grace mo nga po, Father God. And Lord God, patuloy na dalangin namin sa lahat na nandito, Panginoon, Lord God, nawa, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, nawa, Lord, gagawin namin ito para sa ikaluluwalhati mo at para sa kaluguran mo lamang. Lord God, maraming salamat din po, Panginoon, sa aming pastor na ginamit mo para mag-share, Panginoon, ng iyong banal na salita, Father God. Lord, salamat sa kanyang buhay. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo siyang pagpapalain higit pa sa kayang arukin ng kanyang isipan, Father God. Lord God, dalangin namin anuman yung mga long-standing prayer niya, Panginoon. Patuloy na pagkakaloobin mo ito, Panginoon, sapagkat alam namin na ito, lahat ng ito ay magbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan mo, Panginoon. Lord, we pray na patuloy na ikaw ang mag-sustain, ang mag-supply ng lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay, Father God. Lord God, salamat din po, Ama, sa iyong mga anak na ginamit mo na tumayo sa araw na ito, Panginoon. Lord God, dalangin namin ang bawat isa na ginamit mo, nawa, Father God, ay mas lalo mo pa silang gamitin, Panginoon, mightily sa gawain mo, Panginoon. Hindi lamang sa gawain na tulad nito, bagos, Panginoon, sa pagpapalawak pa ng iyong salita, sa pagpapalawak pa ng pangalan mo, Panginoon. Lord God, patuloy na pagpalain mo ang bawat isa. Gayon din yung aming mga kapatid na dumalo sa gawain ito, and even yung mga kapatid namin na nasa online. Lord, nawa, Father God, lahat na aming napakinggan sa araw na ito, Lord, nawa lahat ng yon ay tumimo sa aming puso't isipan. And hindi lang siya titimo, Father God, bagos tulungan mo kaming ma-apply, Panginoon, na napaka-importante, Panginoon, na sa aming pagharap, sa aming pang-araw-araw na buhay, lagi kami may bitbit na malalim na pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Ama. Dalangin namin sa aming pag-uwi. Patuloy na ingatan mo ang bawat isa. Nawa, Father God, lahat kami ay makauwi ng safe and sound. And dalangin namin, Panginoon, na anuman yung nagbabadya sa amin na panganib ay aalisin mo ito sa pangalan ni Jesus, Panginoon. And dalangin namin na ang aming mga pamilya, na aming madadatnan sa aming mga tahanan, sila ay aming makikita na may ngiti, masigla at masaya sa araw na ito, Father God. Lord, maraming salamat po, Ama, at patuloy na dalangin namin sa aming pansamantalang paghihiwalay, Father God. Dalangin namin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Jesus, at ang patuloy na pakikipisa ng Santong Espiritu ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po, natatapos na po ang ating gawain. Tayo po'y magkamayan. God bless us all po. Ito na ang
puri sa Kanya.